Hello, my dear Virgo. Welcome back to Practical Mistake. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Poong May Kapal para sa buwan ng Desyembre. Desyembre 2023. Una sa lahat, babasahin ko ang mga tarot decks na ito at saka oracle deck gamit ang aking intuition. At babasahin ko ito sa pangkalahatan, no? Hindi ito one-to-one na reading. So, ang gagawin mo ay kunin mo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo personally, gamit din ang iyong intuition. Okay? So, let's dive in. Ang uunahin kong deck ay ang tinatawag na Lightseer Tarot Deck. Kasi ito ang pinaka mainam na deck para sa isang seer kagaya ko. Let's see. Universe, spirits, angels, my sisters, and the teams. What does my Virgo need to know for this month of December? Universe, spirits, angels, and sisters, and the celestial things. Please tell me. 2 more cards, please. Please tell me more. Alright. Ang pangalawa ay kukuha ako ng 3 card mula sa Beginner Tarot Deck. Ito ang pinakauna na deck na tarot deck na nabili ko sa taong 2023. So, this is going to be 1 year old already. And I'm thankful to this tarot deck. Universe, spirits, angels, sisters, and sisters. What does Virgo need to know for this month of December? What does Virgo need to know? What does Virgo need to know? Okay, dalawa na sila. Next, kukuha ako ng 3 mula dito sa Tarot of Opposition.
more card, please. Universe, spirits, angels, my sisters and celestial teams. That's my Virgo need to know for this month of December. Paano ba to? Wala na sigurong babagsak na card. Okay. Ayan. Okay, next is the Karma cards. Universe, spirits, angels, and my sisters. At ang panghuli ay ang Powerful Thought Cards by Louise Hay.
And then the last is the smallest one. The tiny, tiny deck. The Universal YG deck. Dahil sa liit niya, nahihirapan ako mag-shuffle sa cards nito. Isa. Dalawa. Tatlo. Okay. So, ang pinakauna na card mula dito sa Lightseer Tarot Deck is ito. This is the Page of Swords. Ang Page of Swords ay may kinalaman sa intellectual air energy, no? So, nangangahulugan na magkakaroon ka ng panibagong ideya kung ipagpapatuloy mo lang yung pagkatuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat or pagpapatuloy sa iyong pag-aaral. Magkakaroon ka ng panibagong kaisipan, no? Ukol sa mga bagay-bagay. At maaaring ang iba sa inyo, ito ay may kinalaman sa paglilipat or pagpunta sa isang lugar na kung saan mas marami kang matutunan. Ang iyong kaalaman ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa sarili. Kung makikita mo, the color represents the solar plexus chakra. Okay? So, ibig sabihin, magiging aktibo ang iyong solar plexus chakra na kung saan sa iyong pagkatuto ukol sa mga bagay-bagay, mas lalong nadadagdagan ang iyong kumpiyansa sa sarili. Magiging mas powerful ka dahil sa kaalaman na iyong natutunan. Ika nga, kagaya ng sinabi ni Ernie Baron, kung wala kang knowledge, wala kang power. And in your case, Virgo, dahil meron kang natutunan, mararamdaman mo na nagiging mas kampante ka sa sarili mo, nagiging parang mararanasan mo yung iyong kakayahan, no? Your power. You feel your power once you have that knowledge about something. And with the Page of Swords is the Hierophant.
The Hierophant is a major arcana card. Ito yung una na arcana card dito sa na nakikita ko sa reading na to. The Hierophant is in reverse. So maaaring may kinalaman ito dito sa Page of Swords na kung saan yung iba sa inyo pupunta sa isang lugar na kung saan marami kang natutunan, pero masasagupa mo or parang makakaranas ka ng isang napakahirap na tradisyon na para sa iyo mahirap tanggapin or mahirap sundin. Okay? You will encounter a very challenging tradition, and or ang iba sa inyo makakaranas ng isang unconventional lifestyle. Unconventional, kung conventional kasi may kinalaman sa traditional. Pero kapag sinabing unconventional, ibig sabihin parang maka-moderno na para sa iyo, hindi mo siya gaano kabisado. Okay? So, para sa iyo, isa siyang unconventional na lifestyle. Okay? And parang nagre-rebelde ka, or ang iba sa inyo ay nagre-rebelde sa tradisyon, no? Hindi sumusunod sa nakagawiang tradisyon or paniniwala ng mga tao sa isang lugar. Okay? Kasi pagpunta mo doon sa lugar na yon, marami kang natutunan, pero sa gitna ng iyong mga natutunan, madidiscover mo na ibang-iba talaga yung tradisyon, to the extent na masasabi mo na kakaiba, and parang mahirap sa'yo yung tradisyon na meron sa kanila or lifestyle na natutunan mo is mula sa ibang tao sa isang lugar is parang mahirap sundin, mahirap mo siyang tanggapin, or mahirap isagawa, no, sa iyo personally. And with the Hierophant in reverse and the Page of Swords, ito ay King of Pentacles, no? The King of Pentacles na positive. So, alamin natin. King of Pentacles. The King of Pentacles is saying that here is the triumph of well-being and earthly matters, overcoming shallow materialism. It is a victory of responding the rules of the world and not being overwhelmed by the possessions. Manage your kingdom with shrewdness, generosity, and determination, and it will expand with further wealth in every aspect of life.
ibig sabihin, um, natutunan mo yung tradisyon ng ibang tao. Ang iba sa inyo, sumusunod sa tradisyon, pero parang may pagdadalawang isip, or hindi lahat sinunod. Okay? At dahil nabalanse mo lang yung sitwasyon na kung saan kailangan mong sundin kung ano ang dikta ng lipunan, pero hindi sa lahat ng panahon sinusunod mo kung ano man ang sinasabi or inaasahan ng lipunan sa iyo na gawin mo. Parang ang ginawa mo dito is ginawa mong balanse ang lahat, na kung saan sinusunod mo naman yung expectation ng lipunan sa iyo. At the same time, meron kang sinusunod na prinsipyo sa sarili mo, no? Na para sa iyo, hindi sa lahat ng panahon sundin mo lahat kung ano man yung inaasahan ng lipunan sa iyo na gawin mo. Okay? So, you're able to manage it. It is a victory of respecting the rules of the world, not being overwhelmed by positions. Manage your kingdom with shrewdness, generosity, and determination, and it will expand further wealth in every aspect of your life. Okay? You, being the Knight of Pentacles, nangangahulugan din na ikaw ay meron kang prinsipyo. Meron kang prinsipyo na sinusunod mo sa sarili mo, at sinusunod mo ito na kung saan hindi talaga lahat ng mga ekspektasyon ng lipunan ay dapat sundin, no? So, ang ginawa mong balanse, no? Balanse ang iyong pagsunod sa batas ng lipunan at ang iyong personal na karapatan. Okay? Ginamit mo talaga ang iyong karapatan na mag-decide para sa sarili mo, sa ikabubuti ng iyong personal na aspeto. Okay? And you being the King of Pentacles na positive, is pinapaalala ka dito na kung maging mapagkawanggawa ka, matulungin, mapagbigay, kung meron kang karagdagang determinasyon, sipag at tiyaga, hindi talaga magdadalawang isip ang universe sa iyo na ibibigay sa iyo ng doble ang abundance, no, or blessings para sa iyo. If you tune in to the frequency of determination, willpower, generosity, and sense of initiative, you will also attract the same frequency projected by the universe. So, dahil mapagbigay ka, magiging mararamdaman mo na lalong nagiging mapagbigay ang universe para sa iyo. Okay? And kung determinado ka, you have the sense of initiative, so you will attract the same frequency. Okay? Projected by the universe. Yun.
with the Page of Swords, the Hierophant in reverse, and the King of Pentacles na positive. Here is a card from the Karma cards, and this is about signs. The signs, and the sign is Libra. Libra. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is about relationship. And to your mind, the beauty of. Isipin mo kung ano yung mabuti, isipin mo kung ano yung makatarungan, isipin mo kung ano yung maganda, ano yung matiwasay, mapayapa. Lahat ng good vibes, no? Isipin mo yun lahat para din ikakabuti ng iyong mental health, okay? And to your physical aspect is, do it with your partner. Do it with your partner. Nangangahulugan ito na pinapaalala ka dito na kailangan mong maglaan ng panahon para sa iyong pamilya. Maglaan ng panahon para sa mga taong minamahal mo sa buhay. Ayan. Okay? And dito sa pangalawang pile, ito ang tinatawag na the Hierophant in reverse. Doon sa beginner tarot deck, ay nakatanggap tayo ng the Hierophant in reverse. At dito naman sa Lightseer Tarot deck, actually pangalawang card ito sa Lightseer Tarot deck, the Hierophant in reverse din. So, this is double confirmation na ang iba sa inyo hindi nakakatanggap ng mensahe mula sa universe. No, there is a failure of sending the message from the universe and download it to you personally. Kasi yung Hierophant in reverse nangangahulugan na you're being misguided. Hindi ka guided ngayon dahil yung hagdanan patungo doon sa universal creative realms is hindi lumabas. Okay? So, in order to receive the creative downloads from the universe is that you must be watching this deck. Okay, so in order to release the blockage between you and your highest self, I mean, or between you and the universe is that you need to do the meditation. As you can see here, uupo ka sa isang komportable na sahig or komportableng higaan. Uupo ka dyan, tapos ipikit mo yung mata mo, tapos hihinga ka ng malalim. Inhale. Exhale.
Okay, so paulit-ulit mong gawin yung meditation na yan, tapos maya-maya is makakatanggap ka ng creative downloads mula sa universe. So yun, the Hierophant universe. With that, dito sa beginner tarot deck is tinatawag na the Chariot. The Chariot ay nagsisilbing support dito sa the Hierophant in reverse. Although itong Chariot is in reverse din, mahal kasi ni so yan, so the Hierophant, the Chariot ay nangangahulugan na hindi balanse, yung divine masculine mo at saka feminine masculine. Kasi nagkulang ka ng direction, walang mga tao na gumagabay sa iyo, It is winner sent via 18 Kesra the Chariot. Hindi ka nakapag-move forward to your life's journey dahil sa Hierophant in reverse. Yun ang dahilan. The Chariot ay pangalawang arcana card na ito. By the way, the Chariot is the Pisces energy, matatalino talaga yung mga Pisces, yung mga so kagaya na sinabi ko kanina dito sa the Hierophant in reverse, kailangan mong mag-meditate. Okay? Mag-meditate ka bago ka makatanggap ng regalo mula sa universe. Next is this is the Eight of Cups. Itong Eight of Cups, pinapaalala ka dito na meron talagang mga tao na nagmamahal sa iyo. Actually, sila yung mga tao na willing talagang tulungan ka, gabayan ka sa iyong paglalakbay sa buhay. Pero ba't tila yung mga batang ipinanganak sa yung mga taong mahal mo sa buhay, sila ang nagsisilbing tunay mong gabay sa iyong paglalakbay sa buhay. Okay? Maganda. Very closely related. Okay. Kagaya nito, ikaw ito, kung wala yung ama mo dito, yung tatay, mahihirapan kang mamingwit
sa tabing ilog. So, pinapaalala ka dito na may mga taong nagmamahal sa iyo na gusto kang tulungan. So, hayaan mo silang gagawa ng isang bagay na kaya mo. Ayan. And dito sa karma card, pangalawang karma card is the planets. And the planet is moon. Actually, yung moon, not really a planet, pero ito ay tinatawag na celestial body somehow. No? And ang mensahe sa iyong sarili is defend. No? Ipaglaban mo yung sarili mo. And dito sa Hermes, ang mensahe sa iyong mental na aspeto is accept. Tanggapin mo. And next, pangatlong pile. Ito ay Two of Wands in reverse. Dito sa Two of Wands, pinaplano mo ang paglipat sa ibang lugar. Ano? Pinaplano mo siya, iniisip mo siya ng maigi. Matindi ang iyong napakatindi ng iyong hangarin, no, na makapunta or makalipat sa ibang lugar. Kaya lang, hindi mo nagawang makapunta sa ibang lugar dahil sa iyong pagdadalawang isip or natatakot ka lang na iwanan mo ang iyong okay? And with the Two of Wands in reverse is the King of Pentacles. The King of Pentacles. This is double confirmation sa the King of Pentacles na positive dito sa Tarot of Opposition. Okay? Na ikaw yung taong napaka-kampante sa sarili, malakas ka, makapangyarihan dahil sa mga bagay na natutunan mo sa iyong personal na buhay. Okay? And pinapaalala ka dito na pagpatuloy mo lang ang iyong pagkamasayahin, mapagmahal, matulungin at maunawain sa mga cancer patient. Please tumulong sila. Pangalawang confirmation na ito. Yung unang confirmation is the Chariot at saka the Hierophant. No, dalawang Hierophant mula sa magkaibang deck. No? And dito naman is
the King of Pentacles mula sa magkaibang deck din. Ito sa Tower of Opposition at ito sa Beginning Tarot deck. This is, by the way, the King of Pentacles is Taurus energy. Sinasabi dito na aktibo naman yung third eye chakra mo. Kaya lang, hindi ka makapag-decide kung ipagpapatuloy mo ba yung pinapaalala ka dito na kahit kompleto ka sa resources, mapagbigay ka, mapagmahal, or yung mga tao na malapit sa iyo ay mapagbigay at mapagmahal din sa iyo. Dito sa Two of Wands, sinasabi dito na hindi ka makapag-isip ng bagay na hindi ikatutuwa ng ibang tao. Actually, itong bag na to ay merong something special dito. So, tingnan natin sa ilalim. So, another paalala din sa iyo na para maging magaling at mahusay ang iyong plano sa paglipat, ay kailangan mo talagang siyasatin, no? Mag-imbestigar ka, no? Magsaliksik ka, okay? Para meron kang natutunan sa iyong learning journey or investigation. At yung natutunan mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para makapunta sa ibang lugar. Okay? At ang kaalaman na yon ay magbibigay kumpiyansa mo sa sarili na makagawa ng desisyon kung saang lugar ka nararapat magpunta. Okay? And with the Lightseer Tarot deck na Two of Wands at saka King of Pentacles. Next is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune na negative. Okay. The Wheel of Fortune na negative, it is time to evolve, change, and transform yourself. Ride the wheels to consciously experience either victory or defeat. Look for what generated one or the other one. And you won't have to repeat the lesson. Feel the surrounding energies and long to those who lead by empty roles or misguided ideas. Has fate abandoned you? Are you wondering
in the darkness, question yourself about your shortcomings. The Wheel of Fortune na negative, pinapaalala ka dito na maging positibo sa lahat ng bagay, okay? Kasi ang iyong pagiging positibo, yun ang magiging daan para malagpasan mo yung sitwasyon at saka kung magiging positibo ka sa iyong mentalidad, magkakaroon ng pagkakataon na magbago yung takbo ng iyong kapalaran. Okay? And next is ang pangatlong card mula sa Karma card. Okay? Ang mensahe sa iyong kaluluwa is magiging diplomatic ka, diplomatiko sa Pilipino. Ang sa iyong mental na aspeto is magkaroon ka ng mabuting alyansa, no? Or magkaroon ka ng panibagong relasyon. Okay? At ang pakikipag-relasyon na ito ay isang patas lamang na pagkakasundo. Okay? Parang ito ay may kinalaman sa negosyo, no? Magkakaroon ka ng mga panibagong alyansa sa ibang investors or sa ibang mga kapwa negosyante. Okay? Magkakaroon kayo ng isang kapaki-pakinabang na alyansa, no? Yung hindi yung alyansa na or hindi yung pakikipagkasunduan na yung isang tao lamang yung nakikinabang. Hindi. Ito po ay isang alyansa na kung saan nagkakaroon talaga sila ng fair deal, no? Isang kapaki-pakinabang na alyansa na kung saan itong isang kamay na ito ay may magkakaroon ng pakinabang dito sa isang kamay dito. At ang itong kamay na ito, pangalawang kamay na makikita mo, ay nakikinabang din sa mga serbisyo ng taong ito sa kabilang kamay, no? So, isang patas na alyansa, no? Isang kapaki-pakinabang, no? Nakikinabang sila sa isa't isa, no? Isang mabuting relasyon ang magaganap sa iyo at sa iyong katrabaho or kasosyo sa negosyo. And sa panghuli, kukuha tayo ng isang card. Okay. Meron tayong isang card mula sa Powerful Thought Cards, will you say? Sinasabi dito na, you're at peace with your sexuality. Okay? Double confirmation na din ito na dito sa King of Pentacles na ikaw ay makapangyarihan, no? Dahil meron ka talagang malaking kumpiyansa sa sarili. Okay. You are at peace with your sexuality. Tanggap mo ng buong-buo ang iyong pagkatao, no? Kung sino ka talaga. Tinatanggap mo yun ng buong buo. And in fact, pinapahalagahan mo. At nagiging kampante ka kung sino ka man. Okay? So, you rejoice in your sexuality and in your own body. Your body is perfect for you and in this lifetime. You embrace yourself with love and compassion. So, affirm this to yourself. Comment down, please. Na tinatanggap mo ang iyong sarili na may buong pagmamahal at malasakit. Okay?
So with that, meron tayo dito. Ito ay 10 of Swords. Okay. 10 of Swords in reverse, nangangahulugan na malaya ka na mula sa mga nakaraan mong pagsubok na gumagambala sa iyong isipan. Okay, so you are now having a clear mindset and free from stress, and that's good for you. Next to that is you are deeply fulfilled by all that you do. Wow, ang ganda naman. So, each moment of the day is special to you, and you're following your highest instinct, and you listen to your heart. You are at peace with the world, and ano ba ito? You are at peace with your world and affairs. Okay, so you are peaceful this time. You're having peaceful with the world and with the persons who are part of your life. Okay? And kaakibat niyan ay ito, four of wands. Okay. So, ibig sabihin, double confirmation ito dito sa mensahe sa Powerful Thought cards na you are at peace with the world and with affairs. Okay, affairs. Ibig sabihin, confirmation dito sa Four of Wands na kung saan lilipat ka doon sa lugar, pagpunta mo doon, parang mararamdaman mo na this is it. Dito ako belong, okay? Dito ako katanggap-tanggap, no? Pagpunta mo doon, tinatanggap ka ng mga tao, wini-welcome ka nila, no? And yung pagtanggap nila sa iyo ay parang mafe-feel mo na sila yung soul tribe mo, no? Hindi mo sila kapamilya, pero yung kabutihan na ipinapakita nila sa iyo ay parang ma-feel mo na pangalawa mo na rin silang pamilya, okay? Or kung hindi man ito lugar, parang workplace na matatagpuan sa ibang lugar, okay? Na kung saan makikipag-sosyo ka sa kanila or doon ka na magtatrabaho. Tapos yung mga katrabaho mo doon sa lugar na yon ay malugod kang tinatanggap, no? Okay? Malugod ka nilang tinanggap bilang katrabaho nila, at parang kinukonsidera ka na rin na panibagong membro sa kanilang pamilya. Okay? And ang mensahe dito, I trust the process of life. Okay, magtiwala ka lang sa proseso ng iyong buhay, no? Noon, itinanim ka dito, no? Para lang malaman kung mag-survive ka ba dito sa plantasyon na ito. Kung makikita ng hardinero na nag-evolve ka, nagiging matagumpay ang iyong paglago dito,
ililipat ka naman dito ah, sa lalagyan na ito. Tapos, ito ay mainam na estado para sa iyo para makapagpatuloy ka ng paglago ng iyong sarili, no? Iyong buhay. Tapos dahil isa ka ng malaking halaman, no? Na parang hindi ka na magkasya dito sa lalagyan na ito. Ililipat ka naman dito para makapagpatuloy ka ng magparami ng iyong bulaklak. And yung dahil isa ka ng malaking, mas lalong lumaki ka bilang halaman, masyadong masikip na itong paso na ito sa iyo or lalagyan, ililipat ka naman dito sa mas malaking lalagyan. Pero sa kasagsagan ng mga panahon ng paglipat, talagang isa siyang mabigat na proseso. Napakasakit, no? Yung proseso. Hindi madali yung paglipat mo mula sa lalagyan na ito papunta dito. Isa siyang sa Ingles ay painful process, no? Pero dahil kahit pa man masakit yung proseso na nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka sa hardinero na nag-aalaga sa iyo. Kasi yung hardinero lang yung may alam kung ano yung nararapat para sa iyo, no? So, sa ngayon, sa estado ng iyong sitwasyon, kailangan mong maglipat dito sa panibagong lalagyan, panibagong lugar. Kahit masakit, mabigat na desisyon sa iyo ito, pero kailangan mo talagang sundin yung dikta ng universe sa iyo. Kasi alam ng universe kung ano ang nararapat sa iyo. Mas alam niya. So, magtiwala ka lang, sumunod ka lang sa proseso, no? Na lumipat ka sa bagong lugar na kung saan makapagpatuloy kang malaya kang makapagparami ng iyong bulaklak, no? Makapagpatuloy ka na magpalaki ng iyong sarili, magpaunlad ng iyong sarili bilang halaman dito sa hardin ng hardinero. Okay? So, just trust the process of life. Although the process is very painful, napakasakit, pero huwag kang mawalan ng pag-asa, my God. Nangyayari lang ito dahil gusto ng universe, gusto ng Panginoon, yung pong may kapal na makalipat ka sa ibang lugar na kung saan malaya kang payabungin ang iyong buhay, no? Yung ipagpatuloy ang iyong pakikipagsapalaran sa buhay, no? Okay? So, magtiwala ka sa hardinero. Alam niya kung anong ginagawa niya at kung ano man yung ginagawa niya ay ikakabuti din ng iyong sarili, no? Ikakabuti mo sa pangkalahatan na perspektibo, no? Mahal na mahal ka ng hardinero bilang isang napakagandang halaman sa kanyang hardin. Okay? At with that, okay, this is double confirmation. The world, no? The world in the upright, no? Kasi yung the world, ibig sabihin, isang walang katapusan na posibilidad na magkaroon ng panibagong simula at makapunta sa ibang
lugar, new place, new work space, or new location, new beginnings, new career, whatsoever. And in this case, parang sinasabi dito na parang double confirmation ito dito sa dito sa Two of Wands, sa, saan ba yun? Sa Ace of Swords, okay, na, gusto talaga ng universe na makaroon ka ng panibagong simula, panibagong lugar, panibagong trabaho, or panibagong tirahan. Ngayon, magtiwala ka. Trust the process of life, no? Ikakabuti mo rin sa iyo. Itong panibagong trajectory sa iyong buhay. Okay? So, I hope na merong spesipiko na mensahe dito sa aking readings na nag-resonate sa iyo. Gamitin mo lang yung intuition mo. Kunin mo kung ano yung mensahe na nakarelate ka. Tapos, iwan mo na yung mga iba pang mensahe na hindi nag-resonate sa iyo. So, this is what I have for you, my dear Virgo. I declare clarity, healing, and practical advice for you. See you in the next reading. I wish you doing well. I declare blessings, love, and light. Bye for now.